patuloy natin purihin ang Panginoon. Let's glorify the name of Jesus. Tayo po muli ay tumayo, inaaniyahan ko po kayo. Lubos nating igalang ang salita ng Diyos na ating sama-samang babasahin, sama-sama nating tutunghayan. Reading from the book of Romans, chapter 5, beginning verse number 5 through verse number 11. Romans chapter 5. Sumulat po nito ay walang iba kundi ang dakilang apostol na si Pablo. Apostle to the Gentiles. At tayo po yun, kasama tayo doon. Chapter 5, Romans, beginning verse number 5, patuloy po hanggang verse number 11. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die. Yet, perhaps for a good man, someone would even dare to die. Verse number 8. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Verse 11. And not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Gusto kong bigyan ng title, subject, ng message ngayong umaga as we prepare our hearts upang tanggapin natin ang makisalo tayo, pagsaluhan natin ang hapag ng Panginoon. The title of the message for today is The Cross of Reconciliation. The Cross of Reconciliation. Ang krus ng pakikipagkasundo. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin muli. Father God, we give you praise. We honor you today. We magnify your holy, holy, holy name. Panginoon, salamat pong muli sa privilege na ito na kami ay makapakinig ng iyong mga salita. Naway masumpungan niyo po kaming attentive sa pakikinig sa iyo, Panginoon. Huwag niyo po kaming masumpungan in the spirit of slumber or sleep, kundi ang aming puso ay attentive sa iyong mga salita. Ang aming pandinig ay nakikinig sa iyo, Panginoon. Hipuin niyo po, Panginoon, ang aming puso as we listen, as we hear the preaching and teaching of your holy word. Samahan niyo po kami ng iyong Santong Espiritu. Iyakapin mo kami, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo. At ang lahat ng sumusubaybay ngayong umaga. We give you honor and praise in the strong and mighty name of Jesus Christ, your only Son, our Lord and Savior. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Makakaupo na po kayo. Glory to God.
Every first Sunday, naging tradition ng church, biblical tradition po ito, na bumalik tayo sa Kalbaryo. Sabi ng Panginoong Jesus, do this in remembrance of me. So hindi natin kakaligtaan ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sa Calvary, it was more than just a hill. Mga kapatid, ang sukat, the measure of God's love for us, ang sukat ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay ipinakita sa pamamagitan ng dalawang bagay. The measure of God's love for us is shown by two important things. Number one, it is the degree of His sacrifice. Yung antas, ang una po, yung antas ng kanyang sakripisyo in saving us from the penalty of sin. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng sakripisyo, ng alay, paghahandog, na kung saan tayo'y iniligtas ng Panginoon sa kabayaran ng kasalanan. Pangalawa, it is the degree of our unworthiness that we had when He saved us. We are not worthy. Tandaan niyo po, napakahalaga nito, mga kapatid. Hindi natin kayang abutin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ng isang classic hymn, the love of God is greater far than tongue or pen could ever tell. It goes beyond the highest star, and it reaches through the lowest hell. Unfathomable, hindi maaarok, hindi malirip, hindi maipaliwanag ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Yung antas ng kanyang sakripisyo sa pagliligtas niya sa atin, sa iyo at sa akin, mula sa kabayaran ng kasalanan. Yung penalty ng kasalanan, binayaran lahat yan ng ating Panginoong Hesukristo. And this is very important also, mga kapatid. Inuulit ko, yung antas ng ating kawalang kabuluhan nung tayo'y iniligtas ng ating Panginoong Diyos. We can hear the measure of His sacrifice in the words, He gave His only Son. Let us read John 3:16. Hindi po ako napapagod basahin ang John 3:16. I never tire of reading John chapter 3 verse 16. The whole Bible in a capsule. Praise God. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Dito'y naririnig natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. I want you to notice this two-letter word, tila insignificant sa paningin ng marami, but this is so important. For God so loved the world. Isipin niyo po yun. The word so, God so loved the world. It speaks of the intensity and immensity of God's love. Iniiwan ko po yan sa inyo ngayong umaga. Do not belittle the love of God for you. Huwag mong gawing trivial o maliit na bagay
ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo, para sa atin, at para sa buong mundo, sa buong sangkatauhan. For God so intensity, when we say intensity, sa wikang Tagalog ay masidhi, marubdob at masidhi. Immensity, yung laki at lawak ng kanyang pag-ibig. Maliit na salita, subalit napakahalagang maunawaan at tanggapin ng ating puso ngayong umaga. Malaki ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at napakalawak sapagkat sakop nito ang buong sanlibutan. For God so loved the world. He gave His only Son. Yun ang kanyang divine sacrifice for you and for me. We also hear it in the word Christ. I repeat, we also hear it in the word or His title, Christ. Nalulungkot po kung narinig madalas sa mga films, especially sa Hollywood, na ang pangalan ni Jesus Christ ay ginagawa nilang expression. We don't do that as Christians. The word Christ, this is a name based on the Greek title Christos, or Anointed One, or Messiah. Sa tuwing binabanggit natin ang salitang Kristo, kinikilala natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Hindi lamang ating tagapagligtas o Messiah, siya ang pinahiran ng Diyos. When Jesus, the second person of the Trinity, became man, God anointed Him. It is a term, brothers and sisters, of great dignity. The Messiah was to be the King of Israel. And yet, the Bible declares He's not just the King of Israel. He is the King of the whole wide world. Glory to God, the King of Kings and the Lord of Lords. Isaiah chapter 9, verses 6 and 7. Isaias kapitulo 9, 6 at 7. For unto us a child is born, unto us a son is given. Listen, and the government will be upon His shoulder. Change is coming, church. Hallelujah. And His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. And in verse 7 it says, ang wika, of the increase of His government and peace, there will be no end. I like that. Hallelujah. It's coming. He is coming. Upon the throne of David and over His kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. At pakinggan niyo sabi, the zeal of the Lord of hosts will perform this. Sa mga katwid, mga minamahal, si Jesucristo, ang ating Messiah, the Anointed One, our Savior and our Lord, hindi lamang siya hari ng Israel, siya ay hari ng buong sanlibutan. He is the King of the world. Kung idadagdag natin to this consideration, brothers and sisters, the horrific death by crucifixion that Christ endured. Napakatindi ng tiniis ng ating Panginoon nang siya'y nagdusa. Napakabigat ng parusang ipinataw sa Kanya, mga kapatid. It becomes clear that the sacrifice the Father and the Son made was
indescribably great, even infinite. Napakadakila, napakalaki ang ginawang sakripisyo ng Ama at ng Anak. The Father gave His only Son. And the Son voluntarily laid down His life. Tas sabi ng Biblia, when Jesus proclaimed and declared that it is finished on the cross, you remember that? Matapos ipahid, idikit sa kanyang mga labi ang suka, yung apdo na mapait na may alak na maasim. Basahin niyo ang Biblia, nasa Juan Kapitulo 29 po yan. Sabi ni Jesus sa krus, habang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, it's more than just a hill. He said, it is finished. Mission accomplished, Father. And the Bible says, He bowed down His head and He died. He died. Grabe po. Words could not begin to describe the horrible sacrifice, the horrible death and torture na dinanas ng ating Panginoon. And during that holy day, during that faithful day, na minagaling ng Diyos Ama, God was silent. Jesus was silent. Kanyang give up yung kanyang power na tumawag ng tagapagtanggol because He was a man, 100%. Hindi siya kumibo. Doon pa lamang sa torture chamber, habang siya hinahampas, nilalatigo, na sa dulo ng mga latigong yun, bawat kawad ay may nakadikit na mga bubog o may metal. Habang hinahampas ang ating Panginoon sa likod, ay kumakabit doon ng piraso ng kanyang laman. Think about that. I'm not dramatizing this. Yun ang totoong nangyari. Grabe ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Diyos. In fact, brothers and sisters, God made the first step. Gusto kong makita nating lahat yung ating unworthiness when God saved us. The Bible says, binasa natin kanina, brothers and sisters, but God, verse 8, Romans chapter 5, but God commendeth, but God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners. Nakita niyo po? Christ died for us. That is the degree of our unworthiness that we had when God saved us. Dito sa verse 7, ibababa natin, for scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Napakalayo, mga kapatid. Hindi maaring pagdikitin yung distansya nating mga makasalanan sa kabanal-banalang Diyos. Think about that, mga minamahal. Hindi trivial ang crucifixion. Hindi ito inaalala lang tuwing mahal na araw at pagkatapos ay wala na. On a daily basis, sa mga sumasampalataya sa Diyos ay dapat huwag itong mawaglit sa ating puso at sa ating pag-iisip. Napakalaki, walang kabayaran, walang salapi, walang ginto at pilak na tutumbas sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Diyos Ama at ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. When you consider, brothers and sisters, the distance between the divine and the human, but God chose to make this sacrifice
to save us. To save us from what? To save us from sin. Pakinggan niyo sa Matthew chapter 1, Mateo kapitulo 1, versikulo 21. Let us read that verse, mga minamahal. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Yan ang sagot ko sa mga deconstructionist. Sinasagot ko yan ng Biblia din. May mga grupo ng mga dating Christians, sad to say, mga kapatid, na ngayon ang trabaho nila, their job is to deconstruct the Bible. Nangangalap sila ng mga followers. In fact, there are many of them. Yan ay nasa social media. Halos araw-araw wala silang ginawa kundi i-deconstruct, sirain ang Biblia. Nakakalungkot. To save us from what? Yun ang tanong nila. Imagine, mga former Christians po ito. We are living in the last of the last days, mga kapatid. Kaya mag-ingat po kayo sa inyong mga napapakinggan. Lalong mag-ingat yung mga hindi na nakikinig ng salita ng Diyos. May panahon ka pa bang makinig ng salita ng Diyos? You see, saan tayo niligtas ng Diyos? Ito'y bihira na nating marinig ito ngayon eh. Bihira na akong makarinig, mga kapatid, ng pangangaral or preaching tungkol sa kasalanan or preaching against sin. Binabago na ng modern church ang meaning or definition of sin. In fact, inaalis na nila sa vocabulary ng Biblia. But in the Bible, sin is sin. Ang kasalanan ay kasalanan. The reason why Jesus, the Son of God, became man. You shall call his name Jesus. For what? For he will save his people. That includes you and me. From, not in, their sins. From their sins. Ngayon ang itinuturo ay wag na daw kasalanan o makasalanan. We are just misinformed or uninformed o kaya low self-esteem. Binabago ng modernong tao ngayon. Binabago nila yung black and white na nakasulat sa Biblia. We, as Bible believers, we dare not change the Word of God. Basahin natin kung anong nakasulat. At alam niyo po ba, mga kapatid, ito po ang aking personal na natuklasan in my many years of studying the Bible and reading the Bible. I have discovered that the Bible speaks of sin in at least 3 kinds of ways. Nangungusap ang Biblia na aking natuklasan sa at least tatlong kaparaanan tungkol sa kasalanan. Gusto niyo bang marinig? Matuto tayo from the Word? Hindi pwedeng i-cover up ang kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang mundo. In fact, to be honest with you, yung mga dinaranas nating tao na mga problema na kung tawagin natin ay pagsubok, may pinag-uugatan yan. Hindi lamang yan, it's not just a consequence of our foolish actions. Merong root yan. Yung mga lahat ng problema, lalahatin ko na. May pinag-ugatan yan. At ang root cause po niyan ay what? Ay ano? Spiritual problem. Spiritual disease. And what is that? Kung hindi nagkasala ang tao, walang ganitong problema. Pati ang klima natin ay abnormal na eh. Tao rin ang may kagagawan. Because of greed. Because of covetousness. Kagabi may isang documentary kaming tinapos ni Sister Nori tungkol sa lason sa pagkain kinakain natin. Akala natin ay safe, pero may mga lason, may pathogens. Saan galing yun? Galing ba yan sa Diyos?
Mga kapatid, may pinag-uugatan ang lahat ng problemang hinaharap natin at nararanasan natin. Name it. The root cause of all of that is sin. And let me share this with you ngayong umaga. Napakahalaga ng teaching na ito. Number 1, sin is a state of being. Essentially, an alienation from God. Yan ang unang matutuklasan natin sa Biblia, na ang kasalanan ay estado ng pagkatao. It is a state of our being. Ito'y paghiwalay, alienation from God. Basahin natin ang Isaiah chapter 59, verses 1 to 4. Isaiah kapitulo 59, talatang 1, patuloy hanggang 4. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli, na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito'y di makarinig. Verse number 2, please. But your iniquities have separated or alienated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Ito ang estado ng ating pagkatao. Ito ang state of being ng bawat tao, mga kapatid. Hindi mahina ang pandinig ng Diyos, hindi maikli ang kanyang kamay. In fact, the Bible says that He can save up to the uttermost. Pero ano ang balakid? Church, ano ang balakid? Ano ang hadlang? Yung kasalanan ko at kasalanan mo ang balakid. At higit pa sa balakid, higit pa sa hadlang, your iniquities, yung pagsalangsang, sin iniquities, halos magkasinonimo po yan, have separated you and me from our God. And kita niyo po, your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Paano pa po inilarawan ng Biblia ang kasalanan? Listen to the next verse. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies, your tongue has muttered perversity. It's happening even now in our modern times. Ito po, sapagkat ang inyong mga kamay ay nadungisan ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nagsalita ng mga kasinungalingan. Ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. State of being. In verse number 4 it says, no one calls for justice, nor does any plead for truth. They trust in empty words and speak lies. They conceive evil and bring forth iniquity. Napaka-blunt ng Biblia, di po ba? Ito ang iniiwas sa atin ng mga modern day psychologists ngayon. Wag nang ituro ang mensahe ng kasalanan. Obsolete na ho yan. Hindi ko magagawa po yun. I repeat, we dare not change the truth of God. Ito ang root cause of all our problems and circumstances, negative circumstances that we are facing. Our sin. Sila'y naglilihi ng kalikuan. Tignan niyo po ang wordings ng Holy Spirit in the Word of God. Naglilihi ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan. Mabigat, di ho ba? Alam niyo po, ang Bible natin, o ang salita ng Diyos, hindi po ito gaya ng mga smartphones natin na user-friendly.
Di ba? Di ba yun ang gusto natin? Dapat friendly. Hindi po. The Bible, to be honest and blunt with you, this is an offensive book. Ito'y katulad ng salamin, hindi lamang salamin na pinakikita yung outward appearance mo, kundi tagos ito hanggang sa bone marrow ng tao. Kaya kung maghahanap ka ng kikiliti sa tenga mo habang ikay nagbabasa ng Biblia at habang ikay nakikinig sa pangangaral, kung dito sa church walang kikiliti ng tenga mo, mararamdaman mo hindi ka na komportable sa inuupuan mo, gusto mo nang umuwi. But thank God, dahil ang doktor at manggagamot ng ating kaluluwa, handang operahan tayo, hindi lamang patsian ang ating mga karamdaman, kundi baguhin tayong lubusan. Gusto ko yung doktor, medical doctor na nagsasabi ng totoo sa akin. Huwag nang paligoy-ligoy, do not beat around the bush, doctor. Ano po bang kalagayan ko? And then a good doctor will say, may cancer ka. You only have 3 months to go to live. Kailangan buksan ka, kailangan tanggalin yung bukol, yung tumor na yan, or else magme-metastasize yan at yan ay ikamamatay mo. Yan ang doktor. At ilalagay ka sa operating room at hihiwain ka talaga. Gagamitan ka ng scalpel. Hindi, okay lang yan. Walang problema. Kaya mo yan. Mabubuhay ka pa. Kung kailangan kang hiwain, hihiwain ka. Ganon ang trabaho ng Espiritu Santo. Ganon ang gawain ng salita ng Diyos. Matalas pa ito sa pinakamatalas. Name it. Name the kind of sword. I challenge you. Sabi nila, ang pinakamatalas daw yung samurai sword, yung katana. I beg to disagree. Mas matalas dyan ang salita ng Diyos. Tignan niyo po, binasa natin, di ba masakit? Ang taong makasalanan ay sabi, naglilihi ng kalikuan, nanganganak ng kasamaan. Walang nagdadala ng usapin na may katarungan at nagtutungo sa batas na may katapatan. Sila'y nagtitiwala sa kalituhan, sila'y nagsasalita ng mga kasinungalingan, and so forth and so on. Kulang pa yan. Babasa tayo mamaya. Amen? Hebreo 4:12. Hebrews chapter 4, verse 12. Listen to the word of God. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit. Yan ang hindi kayang abutin ng scalpel ng medical doctor. Kaya niyang hiwain yung physical, yung laman, pero hindi na kayang abutin ng kanyang scalpel yung division of soul and spirit. Datapwat yan ang kayang-kayang gawin ng salita ng Diyos. The Word of God will divide you. It will pierce your soul and spirit. And of the joints, kasama po yung marrow. And is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. At tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng pag-iisip at mga hangarin ng puso. Hindi ordinaryong libro po ito. Hindi ito smartphone. Pag binasa mo yan, ihanda mo ang iyong sarili. Kamakailan lamang may nakipag-usap sa akin, Pastor, pag-pray niyo po yung asawa ko. Opo, sabi ko, bakit? Kasi inanyayaan ko siyang dumalo. Nakadalo na po siya rito. Pero sa tuwing dumadalo siya, sabi niya, ang sakit mangaral ng pastor mo. Dumalo ka, nasasaktan ako, sabi niya. Mga minamahal, hindi ko po salita ito eh. Binabasa ko lang. Ganon ang epekto ng salita ng Diyos. Mas gusto ko po yung nasasaktan kaysa natutulog. That's why nananangin tayo kanina, huwag tayong madatna ng Panginoon, nasa spirit of slumber tayo. Mas maganda yung nasasaktan. Nasasaktan, ito'y mensahe sa atin ng ating Panginoon.
Ito yung isa sa mga paraan ng Diyos kung bakit niya ini-introduce, sinulat niya ang kasalanan. And let us also read Romans chapter 7, verses 15 through 24. Are you with me, church? Sin is a state of being, essentially an alienation from God. State of being. Sabi ni Paul, Romans 7:15, for what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. State of being. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko nais, ang ginagawa ko. Subalit ang kinapupuotan ko, iyon ang ginagawa ko. Tuloy natin, verse 16. If then I do what I will not to do, I agree with the law that it is good. Ngunit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Alam niyo yung kautusan, the law of God, lalong nagpapakilala yan. Lalong minamagnify niya ng kasalanan natin. Yung state natin, na tayo'y unworthy, tayo'y depraved, tayo'y sinners. Next verse please. But now, listen church, it is no longer I who do it. Listen, but sin that dwells in me. State of being. Subalit ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Next verse, please. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin. Sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Are you following, church? Verse 19 po. Tiyagain natin ang basa. For the good that I will to do, I do not do. But the evil I will not do or to do, that I practice. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Sabi ng iba, tignan mo yan, si Pablo, mahina, talunan. Kapatid, hindi lang patotoo ni Pablo ito, tayong lahat. Huwag natin siyang husgahan. Sinasabi ng Biblia, yung totoo natin sitwasyon. Verse 20 po. Now, if I do what I will not do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Verse 21. I find then a law that evil is present with me, the one who wills to do good. Kaya nga natagpuan kong isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Next, please. For I delight in the law of God according to the inward man. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Next po. But I see another law in my members. Kaya mga minamahal, pag nabago na po itong ating katawan sa pagbabalik ng ating Panginoon, ililigtas tayo ng lubusan ng Panginoong Diyos through Jesus Christ from the presence of sin. Now, today, as I speak to you, hanggat nandito tayo sa lupa, we are saved from the penalty of sin. Past, present, and we are being saved by the power of sin. At sa kanyang pagbabalik, once na nag-glorify na ho tayo, we will be saved from the presence of sin. Pero ngayon, nandito pa rin ang struggle. But I see there is another law in my members.
warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Kaya ang Kristiyano may struggle, mga kapatid. Kaya kailangan natin ng church, ng fellowship, ng prayer. Dumalo tayo dahil dito tayo tinuturuang manalangin, tinuturuang magbasa ng Biblia, tinuturuan tayong mapalapit sa Panginoon, ini-encourage tayo kapag meron tayong pagsubok. Paano tayo lalakas kung di tayo nag-church? This is the only place na kung saan kakatagpuin tayo ng Panginoon. Here in His church, He will teach us to pray. He will teach us to trust in Him. To be victorious laban sa ongoing onslaught of the devil and his cohorts. Laban sa mga Kristiyano. Ito ang ating boot camp. Dito tayo tinitrain, dito tayo sinasanay, dito tayo pinalalakas. Dahil walang sasantuhin sa atin dito si Satan. Wala. He doesn't care kung pastor ka, ministro ka, Bible teacher ka. He doesn't care kung ikaw ay teacher sa Sunday school. Lalong he doesn't care kung hindi ka dumadalo. You're an easy prey. Strong words, strong preaching. Pero kailangan niya ng kaluluwa natin. Kailangan tayong yugyugin ng Espiritu Santo at gisingin ng Espiritu Santo. Dahil malapit nang dumating ang ating Panginoon. Wala tayong pinagkaiba sa isang taong tumatawid at nakikita mong siya'y malapit ng masagasaan. Wala siyang kamalay-malay na siya'y bubunduli ng isang malaking truck. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko bilang isang mabuting Samaritano? Kung kinakailangan, itulak ko siya ng malakas. Sa kabila, kung kinakailangan siya'y gumulong at masugatan, basta't maligtas lang ang buhay niya. Hindi tayo sasantuhin ng kasalanan ng diablo. The devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. He will swallow you up, he will chew you up, and then he'll spew you out of his mouth. Luray-luray and dead spiritually. We will not allow that. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Di baling masugatan ako. Di baling ako'y masaway. Basta't maligtas lamang ako. Sa tiyak, mula sa tiyak na kapahamakan. Verse 24, it says, tignan niyo po, ang paglalarawan ng Bible sa ating mga tao. Oh, wretched man that I am. Who will deliver me from this body of death? Sin is a state of being, an alienation from God. Number 2, the Bible speaks of sin in terms of the breaking of relationship or covenant. Familiar naman po tayo, kung tayo yung mga Bible readers, if you are familiar with the Old Testament, mga kapatid, from the perspective of the Hebrew mind, all life is upheld by covenant. Our God is a covenant-making God. Nakikita niyo ba yung mga ipinaskil nating mga Jehovah Shalom, His compound names? Jehovah Shammah, Jehovah Chidkenu, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rapha, Jehovah Ra'ah. Pansinin niyo naman po yan. Those are the compound names of God. And mga kapatid, let me teach you, those are His covenant names. Ano ang natuklasan ko sa Biblia? Sa tuwing binabasa ko po ito taon-taon, ang nakikita ko, ang paulit-ulit na pag-breach ng tao sa covenant ni Lord. Sa atin mga Pilipino, hindi natin masyadong naintindihan po ito mga kapatid. Pero sa simpleng illustration, yung landlord-tenant relationship, di ba may covenant yan? And when we say covenant, meron niyang agreement. And both parties, ayon sa batas, hindi man ako abogado, pero ayon sa mga abogado, kahit hindi nga magpirmahan yan, yung verbal agreement, that is already binding in the eyes of the law. Are you listening? Lalo na
kung may pirmahan na. Ganon ang nakikita natin sa Old Testament. So sin is the breaking. The Bible speaks of sin in terms of the breaking of the relationship or covenant. Yan ang perspective, yan ang mind ng isang Hebreo. Na ang buong buhay, all life is upheld by covenant. Whether with God or with one's neighbor. In other words, there is an agreement. May pagkakasundo that is in force, in which due honor is given to both parties. Sin, listen church, sin is the breaking of that covenant. That is why the relationship is fractured. Sa tuwing nagkakasala ang bayan ng Diyos, nagkakaroon ng fracture ang relationship niya sa Diyos. Read the Bible. Basahin mo ang Biblia. Basahin mo ang Old Testament. Paulit-ulit. Na ginagawa ng tao yan. Nilalabag. Dinidishonor si Lord. The covenant maker. And yet, nakita ko rin na ang Diyos ay mahabagin. Tayo, labag ng labag, siya naman, ang Diyos naman, laging naaawa. Laging inaabot tayo. Siya ang laging nag-first move. Napakabuti ng Panginoon. Basahin natin, bibigyan ko kayo ng isang example sa Old Testament. Marami po ito, pero isa lang bibigay ko sa inyo. Psalm 51. You remember nung si David ay nagkasala. Please bear with me, church. Let us read Psalm 51 verses 1 through 4. Meron din siyang covenant kay Lord. He was the man after God's own heart. And yet, sa isang punto ng sa buhay niya, sa isang yugto sa kanyang buhay, he broke it. He dishonored God. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig, ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Next. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Verse 3. For I acknowledge my transgressions, and my sins is always before me. Sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko, at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Verse 4, mga kapatid. Listen, against you, you only, have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. And let us go to verses 10 through 13. Nasusundan niyo po ba ako, mga kapatid? Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Na-recognize, kinilala ni David, he broke the covenant. He broke the treaty. Nagkasala siya. Laban kanino? Laban sa Diyos. Sayo't sayo lamang, Panginoon. Kaya sabi niya, kanyang panalangin, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Na-fracture yung relationship ni David sa Diyos. Nasusundan niyo po. Tuloy natin sa verse 11. Do not cast me away from your presence.
Damhin mo, kapatid. Let us feel the sincerity of David's prayer. Lord, do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. And in verse 12 it says, listen, church, restore to me the joy of your salvation. Hindi nawala yung salvation, pero yung joy of salvation. Kapag mayroong breaching of contract or covenant relationship, nafa-fracture po yan. Pag tayo nagkakasala, nagkakamali, meron tayong guilty feelings, meron tayong remorse, we are very sorry. Nakakaramdam tayo ng hindi maipaliwanag na lungkot. Walang tunay na Kristiyanong natutuwa sa kasalanan. Kaya ang prayer ni David, na iniloob ng Holy Spirit na may isulat sa Biblia, upang ating tularan. Restore to me, Lord, the joy of your salvation, and uphold me by your generous Spirit. And in verse 13 it says, Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. Glory to God. Are you blessed, church? So pinakikilala ko sa inyo ang ways in which the Bible speaks of sin. And thirdly, mga kapatid, the Bible speaks of sin as an outright defiance and rebellion towards God. So, state of being, alienation from God. Number 2, a breaking of the covenant, thereby fracturing our relationship with God. Yan ang nagagawa ng kasalanan. And thirdly, itong mabigat, ito matindi. The Bible speaks of sin as an outright defiance and rebellion towards God. This sin requires drastic remedy. Romans chapter 1. Fasten your seatbelts, mga kapatid. Diretso ang Bible. As I said, hindi ito user-friendly. Tama ba? Seeker-friendly. Let us read Romans chapter 1, beginning verse 18. Tuloy-tuloy lang po ang basa. The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Verse 19. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Next po. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Bagay na bagay po ito. I say this with love, and I say this bluntly. Itong verse na ito para sa mga agnostics. Ang isang agnostic, naniniwala siyang merong Diyos, pero sabi niya, wala akong pakialam sa Kanya. I am my own captain. Agnostic po yan. Iba naman yung atheist. The fool, the Bible says in their heart, there is no God. Ang agnostic, there is a God, but I don't want to serve Him. Pero the Bible says, they are without excuse. Verse 21. Pabigat ng pabigat po ito. Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Outright defiance and rebellion towards God. Next, please. Professing to be wise, they became fools. Sa pag-aangking marurunong, sila'y naging mga hangal.
and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds and four-footed animals and creeping things. Next, please. This particular sin, church, listen, inuulit ko po, requires drastic remedy. Ito na po. Listen. Therefore, God also gave them up to uncleanness. That's the reason why hindi na puputol ang karumihan at kahalayan sa buong mundo. Have you noticed? Lalong nagle-level up. Why? Because God gave them up to uncleanness. In the lust of their hearts, to dishonor their bodies among themselves. Next verse. Who exchanged the truth of God for the lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. 26. Another drastic remedy. Binabasa ko po, I'm just an errand boy. I dare not change His word. Do not dare change His word. Yung mga preachers and pastors na nakikinig na binabago ang salita ng Diyos, binabago ang kahulugan ng kasalanan, you will answer to God. For this reason, drastic remedy. God gave them up to vile passions. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa o pita. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa di likas. Verse 27. Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in them lust for one another, men with men, committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. Gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ng likas na pakikipagtalik sa mga babae ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa, gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahan ng kanilang pagkakamali. Ito ang pilit na binubura ng dyablo at gagamit ng mga senators, mga lawmakers para ipagbawal ang mga ganitong salita sa mga simbahan, sa mga sambahan, at makukulong ang sino mang mangangaral magsasalita ng ganito. Kung di nagkakamali, mahigit ata sa 5 taon. Ang nakasulat ay nakasulat, mga kapatid. Napansin nyo, hindi sila kumukonti, dumadami sila eh. Buong mundo, buong bansa na nga eh. At yung napakasagradong rainbow na pinakita ng Diyos kay Noah ay perverted, binago ang definition. Satan is behind it. Pride, 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 pride. Verse 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over. 3 beses na po, drastic remedy. Have you noticed? God gave them over to a debased mind to do those things which are not fitting. Verse 29, being filled with all unrighteousness, napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, sexual immorality, kasakiman, kahalayan, at puno ng inggit, pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, mahihilig sa chismis. Kaya yung iba'y nag-uunahan, sa showbiz nag-uunahan yung mga reyna ng mga chismosa dyan.
at reyna ng mga tsismoso, buhay ng may buhay ang kanilang kinakalkal, at tayo namang mga Kristiyano, nauubos ang oras natin ng kakaalam. Anong latest ngayon? Nakasulat pala sa Biblia, oh. Isa sa mga pagre-rebelde ng tao, ang tao ay magiging mahihilig sa chismis. Social media, grabe ang chismis. Ilang buhay na, hindi na mabilang ang winasak ng chismis. Katakot-takot, nagkakapatong-patong na ang mga libel cases sa mga korte dahil sa mga mapakialam sa buhay ng may buhay. Kristiyano, nakikinig ka ba? Mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Walang Kristiyanong chismosa. Mahiya ka sa Panginoon kung ikay mahilig mangbungkal ng buhay ng may buhay. Kapag tayo nagtipon, kapag tayo nagsama-sama sa isang lugar o dito man sa iglesia, kahit tapos na ang gawain, pwede po ba mga kapatid, ang pag-usapan natin ay ang buhay ni Kristo? Pwede ba natin gawin yun? Pag-usapan natin ang kanyang aral, pag-aralan natin ang kanyang mga salita? Pwede po ba? Tignan nyo ang konti ng amen. Dahil nasasanay tayo. Pagtapos ng gawain, tapos na nasabi na yung last amen at yung last hallelujah for that day, pag-usapan natin naman si pastor. O si brother, o si sister. Kumusta na ang kapatid? Yung iba'y dinadaan pa sa kamusta no? Kumusta na? Pero nang sumasagap ng, ba't hindi na siya dumadalo? Mga kapatid, parang awa nyo na, huwag nyo dagdagan ang problema ng pastor ninyo. Ang bigatin ng aking pag-iisip. Dahil sa di natin pag-iingat sa mga sablay nating mga sinasabi. Minsan, mas mabuti pang huwag ka nang kumibo. Instead of questioning, kumusta na si kapatid? Kumusta na? Kasi nabalita ako, ganito-ganito yung mga nangyayari. Isa lang ang nasabihan, ba? Kung kani-kanino na sinasabi. Yan ang gagawing breeding ground ng dyablo para wasakin ang iglesia. At hindi tayo papayag nun. Kaya sawayin ka agad. Inggit. Puno ng inggit. Katusuhan. Mahihilig sa chismis. Next verse please. Backbiters. Naku, marami niyan. Mga mapanirang puri. Mga napopuot sa Diyos, marami yan. Mga walang pakundangan. Mga palalo, naku, mas marami yan. Mga mapagmataas. Mga manggagawa ng masasamang bagay. Naku, mga suwail sa mga magulang. Biruin mo yan, kapatid. Nangyayari yan. I'm not talking about unchurched family. Mismong sa pamilya ng mga Kristiyano. Kristiyanong mga anak, sumasagot-sagot sa magulang. Wala namang ibang hangad ang mga magulang, kundi dumalo tayo sa gawain. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Ay, mga ngatwiran pa. Ayoko nang dagdagan mga kapatid, pero nakakalungkot. Mga suwail sa magulang. Hanggat narito ka sa poder ko, kung ikaw ang aking anak, huwag mong lapastanganin ang aking Panginoon. Huwag mong lapastanganin ang salita ng Diyos. Huwag mong lapastanganin ang Diyos sa tahanang ito. Dahil kung wala siya, wala tayong buhay. Wala tayong magagawa. Hindi tayo makapaghahanap buhay. In Him we live, in Him we move, and in Him we have our being. Igalang natin ang Diyos sa loob at labas ng ating tahanan, lalo na sa loob ng ating tahanan. Outright defiance and rebellion towards God. This sin requires drastic remedy. And verse 31, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful. 32, please.
who, knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those who practice them. Nalalaman nila ang mga inuutos ng Diyos na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi sinasang-ayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. Bakit lumalala at lumalala ang kasalanan? Defiance and rebellion. Dahil pinabayaan, inabandon na sila ng Panginoon. Ito'y tinatawag na judgment of abandonment. 3 beses po binasa ko sa inyo. These are the at least three ways in which the Bible speaks about sin. Mga minamahal, kung iisipin natin yung tindi ng ating rebellion sa Panginoon, ano ang deserving natin? We deserved divine punishment, not divine sacrifice. Punishment, not sacrifice. And yet, our debt is so great, only a divine sacrifice could pay it. And it is not about me or you. In fact, we are unworthy. Ang nakita ko sa Bible, it is all about the riches or the richness of His grace. Ephesians chapter 1, verse 7. This is the reason why Jesus died on the cross. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Listen, church, masdan mong maigi. According to the riches of His grace. Inuulit ko po, in Him, in Christ, we have redemption through His blood. The forgiveness of sins. Sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo, God is offering mercy, forgiveness, salvation. Ino-offer niya yan sa iyo, sa atin, sa ating mga nagkasala. All you have to do is accept it. Tanggapin mo. Napakabuti ng Diyos. He made the first step. Sa kabila ng matitinding kasalanang sinulat sa Bible, na sumasalamin sa ating pagkatao, malimit nating nilalabag ang covenant ni Lord, nagre-rebelde tayo. So what is the verdict of the Bible? What is the verdict? Romans 3:10. Roma 3:10. As it is written, there is none righteous, no, not one. The question is why? Ito po ang isa pang verdict. John chapter 3, verses 19 and 20. Walang matuwid, wala kahit isa. Bakit? This is the condemnation. Are you following me, church? And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. Verse 20, for everyone practicing evil hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. So ang question, brothers and sisters, who's to blame? Sino ang dapat sisihin? Satan? The devil? Lucifer? Walang doubt. Si Lucifer ang author ng sin and rebellion. Pero teka muna, basahin natin uli ang verdict. Bakit walang matuwid? Wala kahit isa. Paulit-ulit na binabasa natin sa Bible. Verse 19. And this is the condemnation.
na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao. Diablo ba sinabi diyan? Mga tao ang umiibig sa kadiliman kaysa ilaw. Bakit? Sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. We say, sinasabi natin, it's Lucifer's fault. Kasalanan ng diablo yan, brother. No. Ugali kasi natin to shift the blame on someone else. We refuse to take responsibility. Tao ang tinukoy dyan. Tandaan nyo ang kasalanan. Tainted tayo niyan. Tainted. Yun ang ating state of being. Rebellion and covenant or truce breakers. Kaya ang relationship kay Lord ay fractured. Oh, wretched man, akmang-akma. Yun ang bagay sa akin. Yun ang bagay sa inyo, sa atin lahat. Yun ang bagay sa taong tawag o title, wretched. At yun ang nakita ni John Newton many years back. Amazing grace, how sweet the sound. Hallelujah. And mind you, church, binasa natin Ephesians 1:7, the riches of His grace. Napakayaman ng Diyos sa biyaya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. But now, I was blind, but now I see. Sa Diyos natin ibalik ang papuri. Lord, we do not deserve this. But your love is truly intense and immense. Your love is overflowing, and it stems from the riches of your grace. Kaya ang panawagan ng mga ambassadors for Christ, the likes of the Apostle Paul, at ang mga naligtas through the grace of God, as I close this message, 2 Corinthians chapter 5, verses 18 through 21. Ito ang calling ng Panginoon Diyos. Ito rin ang atas sa mga ambassadors. Now all things are of God. Hallelujah. Now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Ang Diyos ang umabot sa atin. Kapatid, ang Diyos ang umabot sa iyo. Kaya patuloy kanyang inaabot. Huwag mo na siyang tanggihan. Huwag mong tapikin ang kanyang kamay, kundi kumapit ka sa kanya. Tumawag ka sa kanya. Dahil darating ang araw sa patuloy mong paglapastangan sa kanya, pagsisisihan mo ang lahat. Tinanggihan mo ang kanyang alok. Ang kanyang pagpapatawad ay laging laan, lagi niyang inaalok, subalit mawawalan niya ng kabuluhan if you will not apply it to yourself. All you have to do is to receive His forgiveness. Repent of your sins. All you have to do is to receive His Son to your heart and to your life. God made the first move. In verse 19, church, that is, that God was in Christ when He was on the cross, mga kapatid. God was in Christ, reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Tama ang panalangin ni David, Lord, create in me a clean heart. Lord, renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, O Lord. Restore the joy of thy salvation, and I will teach transgressors. I will teach backsliders to come back to you.
Kaya si Pablo and the likes of him, ang mga disciples, apostles, ang mga pinatawad ng Panginoon, that includes you and me, binigyan na tayo ni Lord ng ministry, the word of reconciliation. This is our message. Ito ang message natin. Halina kayo, makipagkasundo na tayo sa Diyos. Be reconciled. That's our simple message. Kung paanong pinatawad ka ng Panginoon, pinatawad tayo. What He's done for others, He will do for you. It is no secret what God can do. Verse 20, now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. Kita niyo, God is pleading. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. The cross of Jesus is the cross of reconciliation. That is my message. Your message. That is the message of the church. Sayang ang iba, hindi nakikinig na salita ng Diyos. Binabaliwala ng iba ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kahit mga Kristiyano, iba na rin ang karamihan sa mga Christians ngayon. It hurts me, mga kapatid. I've been around this thing for more than 30 years. Nakita ko na ang panlalamig ng marami mga Christian. They just go through the motions. Dadalo, hindi dadalo. Doesn't matter to me, sabi nila. Hayaan ko na ang Panginoon ang kumilos, mga kapatid, sa buhay natin. Ayaw natin ng mga ganitong mensahe dahil binubungkal ang ating mga kasalanan, but I cannot help it. This is the message of the Lord. Be reconciled to God. Mga kapatid, Christians, go back to God. May mga mas matitinding backsliders, backslider in heart. Nasa church pero malamig ang puso. Nasa church pero naglalakbay ang isip. Nagpipreach si pastor, nasa church, umuupo dyan, pero gusto ng hindi mapakali. Backslider in heart, that is the worst kind of backsliding. May God help us. God help us.